The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. A man came up to Jesus, knelt down before him and said, Lord, have pity on my son, who is a lunatic and suffers severely. Often he falls into fire and often into water. I brought him to your disciples, but they could not cure him. Jesus said in reply, O faithless and perverse generation, how long will I be with you? How long will I endure you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked him, and the demon came out of him. And from that hour, the boy was cured. Then the disciples approached Jesus in private and said, Why we could not drive it out? He said to them, Because of your little faith. Amen, I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Alam natin na pinagkalooban ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, lalong-lalo na ang mga apostolis ng kapangyarihan. Kaya't nung simula, tuwang-tuwa sila sapagkat ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay nagagawa din nila. Ang pagpapagaling ng mga may sakit, ang pagbuhay muli ng mga patay, at kung ano-ano pang mabuting bagay, kalakip na dito ang pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ating nabasang Ebanghelyo, ay hindi nagawa ng mga alagad ni Jesus ang pagpapagaling ng isang batang sinasapian din ng masamang espiritu. Kaya't sinabi ng tatay, Panginoong Hesus, hindi kaya ng iyong mga alagad na pagalingin ang aking anak. Saan ba nagkulang ang mga alagad? Ano pa ba ang dapat nilang gawin upang sa lahat ng pagkakataon ay kanilang magawa ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Mariin na sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, kulang na kulang pa rin kayo sa pananampalataya. Kuminsan akala natin na mayroon tayong nagawang isang bagay ay kayang-kaya na natin sa lahat ng pagkakataon sa ating sarili lamang. Na left to our own selves, we can do things without the help of other people. And sometimes, we disregard the grace of God. Hindi po pwedeng mangyari ito. Sapagkat alalahanin natin, si Jesus ang nagkaloob ng kapangyarihan sa kaniyang mga alagad, sa mga apostolis. At inaasahan na sa lahat ng pagkakataon, dapat maniwala sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat sa oras na angkinin natin ang kapangyarihan, sa oras na ating pinalikdan ang Panginoong Diyos, lahat ng Kanyang ipinagkaloob sa atin ay unti-unti ding mawawala. Kaya't
huwag tayo masyadong mayabang o kampante sa kung anong meron tayo ngayon. Huwag nating abusuhin ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat sa oras na sinolo natin yan at hindi natin in-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, hindi rin natin magagawa ang kung ano mang gusto nating gawin. Sapagkat ang grasya ng Diyos lamang ang makapagdulot sa atin ng kapangyarihan siguro o katatagan para magawa ang mga bagay na gusto nating gawin sa ating buhay. Sapagkat Diyos ang gumagabay sa atin. Diyos ang nagbibigay ng lakas para magawa natin ang mga bagay na yan. Kung tayo lamang ay kahit sa ating pagdarasal ay hindi natin ito magawa sapagkat ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Hindi ko kayo pababayaan, isusugo ko ang Espiritu Santo para samahan kayo sa lahat ng pagkakataon. At kung hindi natin kinikilala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, kahit gaano man kaganda ang ating intensyon, ay hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos, kung wala ang pananampalataya sa Kanya. Kaya nawa sa lahat ng pagkakataon, kahit gaano man tayo kamakapangyarihan o kumaka-impluensya sa lipunan sa ating kapaligiran, palagi nating kilalanin, palagi nating tanggapin na Diyos lamang ang makakagawa ng lahat ng ito. Nawa ay lumalim pa ang ating pananampalataya sa Panginoon upang sa lahat ng pagkakataon ay magawa natin ang kung anumang mabuting bagay na gusto nating gagawin.